Sa ating pinakamamahal na Pangulo at Chairman ng Partido Demokratiko Pilipino, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa lahat ng mga kasapi ng PDP, mula sa mga opisyal at mga miyembro sa buong Pilipinas, sa ating mga kapwa Pilipino, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Taos-puso akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sa patuloy na pagtitiwala sa Partido Demokratiko Pilipino at sa mga advokasya na ating ipinaglalaban. Isang malaking karangalan na makasama kayo sa hadikain na maiangat ang ating bansa at ang buhay ng bawat Pilipino. Ang PDP ay maninindigan hindi lamang para sa atin na nandito ngayon, kundi para sa bawat Pilipino na siyang tunay na lakas at pundasyon ng ating partido. Higit 4 na dekada ang nakaraan na buo at nanindigan ng PDP laban upang tutulan ang mapang-abusong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ay nalalagay na naman sa alanganin. Habang nagsusumikap tayong humakbang patungo sa isang maunlad na bukas, ay pilit naman tayong hinihila pabalik ng administrasyong ni Ferdinand Marcos Jr. sa isang mapang-abuso at mapagmalabis na pamahalaan. Minsan na nating naipakita at napatunayan na kaya nating ayusin ang sistema ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinatunayan natin na kaya nating magsilbi sa bayan na may disiplina, sa sarili, walang kalabisan at walang pang-aabuso lalo na sa pera ng taong bayan. Huwag nating sayangin ang mandato na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Huwag nating sayangin ang mga buhay na itinaya ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na ng mga pulis at sundalo, para lamang maipaglaban ang kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin nating ibigay sa mga Pilipino ang buhay na masagana, bansang mapayapa at lahing maipagmamalaki sa buong mundo. Bilang mga tunay na kasapi ng PDP at boses ng mga Pilipino, patuloy tayong makikilahok, magsasalita at makikipaglaban. Mga kapatid, nagsisimula pa lamang tayo. Mahirap at mapanganib man ang landas na ating tatahakin, hindi ito mapapawi ang nagliliyab nating mga damdamin para sa isang mapayapa at maunlad na bansa. Hindi tayo uurong, patuloy tayong hahakbang para sa karangalan ng mga Pilipino at ng buong Pilipinas. Walang makakapigil sa atin kapag tayo ay magkakaisa at buong pusong mag-aalay ng ating buhay para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bayan. Ipaglaban natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ipaglaban natin ang kapayapaan. Ipaglaban natin ang malinis, tapat at makatao na pamahalaan. Ipaglaban natin ang ating bayan. Mabuhay ang PDP! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay si Baste! Mabuhay kay Mayor Baste Duterte! Hindi mo lang mahal ang Pilipinas, ang gwapo-gwapo mo pa. Di ba, girl? Mahal ka namin. Mahal ka namin. Wow. Oh, di ba? May pinagmanahan kasi. Siyempre. Siyempre. Mana sa daddy, hindi. 38 sa balota, Senator to be Rodante Marcoleta! Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka.
Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Humirap ng humirap ang ating bansa. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweed, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baligtad ang nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino palang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon? Katulad po ng isang scanner na kung saan yung pong kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa aparato na yan.
para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-inventong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP Laban. Lahat po ay re-rejectin ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat po. Oh! Attorney Rodante Marcoleta. Suka! Wow. Halika, Giselle. Sumama mo ko dito. Okay na. Okay, yan po ang ating... grabe yung tapang nyo, ha? Ako, nanonood ako. Di ba? Nanonood naman kayo, di ba? Mag-isa lang siya ron sa lamesa na yon. Tapos lahat ng katapat niya, sinasagot niya, nilalabanan niya, palakpakan niya kung gaano katapang yung tao na yan. At wala silang maisagot na tama. Napakatalino, kaya ako, believe ako sa taong yan.